Mga lods, ito na ngayon tinamaan nila Papa na 270 kilos na mga balo sa isang aryahan lang. Mga kuan. Yakyat na, yakyat. Grabing isda. Hindi na makaya. Hindi na kayang himukitin. Ayun pa oh. Karga. Karga na lahat. Sa tabi na lang ano yun. Puno na nga lahat ng daladala nilang box dyan mga lods, wala na rin silang ice kaya kinarga na lang nila sa bangka at sa tabi na lang bibilihan ng ice at doon na rin tatanggalin yan sa tabi. Kung makikita nyo mga lods, hirap si Kuya Tungtong magpaahon ng mga balo dyan sa bangka dahil ang bigat niyan sa dami ng isda na din. Pinagtutulungan na nga yun dyan ni Kuya Tungtong at ng kapatid ko na iahon yung isda. Si Papa kasi hindi na makapunta dyan sa harap dahil puno na ng isda dyan at sumasalok na din yung harap, pumapasok na yung tubig. Pagkatapos nga mga lods na ikarga nila ang mga isda na yan ay nagbiyahe na sila pauwi. 2 oras din nga ang itatagal ng biyahe nila mula dyan sa spot ng napagkuhaan nila ng isda. Yan. Mas marami sa kanina. Ang dami ka na, mas marami ko mga lords. Oh, times 2 yung huli. Pagdating nga nila sa tabi mga lods, doon na nila pinagpatuloy na tanggalin ang mga isda na yan. Oh, mga lods. Nandito na tayo sa kuan. Sa tabi na tayo. Umalis tayo kanina ng alas 12 doon. Dumating dito ng mga alas 2:30. Ang madaling araw na. Ayan oh, dito na namin tinatapos sa kuan. Sa ilog yung paghihimukit ng isda. Medyo madilim lang. Ha? Mga lods, yan yung basket na nilagyan namin sa laot. Nililipat namin sa box. Hindi na makita yung box. Pagka umaga pa lang ang mga lods ay pumunta na yung buyer para kuhain ng mga isda. Kung mapapansin yung mga lods ay may 2 banyera ng tapos ng itimbang. At yung iba naman ay tinatanggalan pa lang nila Papa ng tuka. Sa 270 kilos nga ng mga balo, mga lods, yung 100 kilos nga doon ay binarat ng buyer dahil daw nalamog at nakulang sa ice. Yung 170 kilos nga mga lods is kinuha nila ng 70-60. Yung 100 kilo naman mga lods na kinulang daw sa ice is kinuha nila ng 40-50. Ang presyo nga nila mga lods is 50 yung malalaki at 40 naman yung maliliit.